Hello! Have a nice day guys! Welcome back to my YouTube channel. Isa na namang panibagong adventure para sa video na to. At binisita natin ang ating isang old spot kasama ating kaibigan. Medyo malayo ang spot na to mga lods. At saka dito, try natin ang ating bagong gawa na inverted roller gun. Yan. Tignan natin kung may mahuhuli ito. Alright guys, tara let's sisid na naman tayo. Alright guys, mula dito sa Barangay Ipil ng Surigao City, punta tayo ng Malimono, particularly sa barangay ng Tantapoy. May isang magandang spot doon na pupuntahan natin. At dito na tayo kasama ang ating mga tropa dito. Shoutout sa inyong lahat. At ayun, nauna na sa atin si bro Michael Gastardo. Medyo hindi naman halata na excited siya. So ito yung spot natin mga lads. May isang maliit na coral formation dyan ang pupunta natin. Yan ang pinaka-spot natin dito sa Tantapoy, Malimono, Surigao del Norte. Medyo malabo ang spot natin dito mga lods, oh. At ang lugar ay mabuhangin. So hinahanap natin dito kung saan yung maliit na coral structures. Kasi yun lang talaga ang spot na kung saan marami tayong nahuhuli. At ito hinahanap natin. At medyo naligaw tayo dito mga lods. Napunta pala ako doon sa medyo malalim na bahagi ng spot. So, paikot-ikot lang ang ginawa ko dito dahil may tinatandaan akong bahay na maliit doon sa gilid at mga niyog. Medyo natagalan tayo sa paghahanap nito mga lods. Akala natin na nasira na ito ng pagdaan ng panahon. Pero imposible naman. Hindi naman na bagyo ng malakas ang lugar na to. Kaya naisip ko baka talaga mali yung napuntahan kong area. So ito na tayo. Pakasakali na lang na may mga lalapit sa atin bawat sisid. Umabot sa mahigit 1 oras ang paghanap ko. At hindi ko talaga ito nakita. Mabuti na lang lumapit si bro Michael at itinuro sa atin at ito lang pala. Yan, napakaliit lang ito mga lods. Kaya binabaan agad natin. Sinecheck natin. Napakaliit lang oh. Pero maraming mga maliliit na isda na sa paligid. So dito marami na tayong nahuli. Pinakamalaking nahuli ko dito ay isang king mackerel. Nasa 12 kilos. Nakahuli na rin ako ng 10 kilo. Karamihan ay medyo may maliliit na. Yung mga bodies ko naman dito, marami na rin nahuli. GT, Diamond Trivalis. Tsaka yung isang body ko, si Engineer Ensumo Idroni. Nakatira dito ng isang malaking kubya, around 30 kilos. So ito lang talaga ang spot na binabalik-balikan ko o binabalik-balikan namin. Medyo nasa mababaw lang pala talaga ito. Nalihis lang ako doon sa tinatandaan kong structure sa gilid. At dito tayo karaniwang tumatambay sa gilid nito. At ito na yung second drop natin sa spot. Pumunta tayo doon sa medyo malalim na bahagi. Dito tayo mag-set up ng ambush. So free falling pa rin tayo. Baka sakaling may malaking isda sa baba.
At hindi tayo nabigo. May nakita tayong isang malaking sweet lips. Isang painted sweet lips. At ito, tinutukan at tinira natin mga lods. Ayan, sapol. Napakalaki nito mga lods. Sa 3 kilos. Yan, ang gamit natin drop barb setup. Medyo malakas din humila ito. Hindi na puruhan. Pero nag-enjoy tayo, no? Pabitin-bitin siya dito sa ating drop barb setup. Ito ang maganda sa drop barb setup kasi hindi na bend yung shock natin. Kasi walang stress daw sa shock. Yun lang, iwasan lang natin na maputol yung line. Yan ang problema. Pero pag matibay naman talaga ang Dyneema na gamit natin, so goods tayo. At ito, hawak na natin mga lods. So, yan, ang laki talaga. Ayan, at yung first fish of the day, isang painted sweet lips. At ito, ating ibinalik ang isda sa shop natin para mahugot natin ang shop. At inaayos din natin ang barb para hindi sasabit. So, ito ang paraan, isa sa mga paraan kung paano hugutin o alisin ang isda sa ating shop. Ayan lang, oh. Dahan-dahan na ikot lang. Ayan, madali lang naman tanggalin ito mga lods. At ito, muli akong bumaba. Ay may nakita tayong isang pakul, isang trigger fish. Ayan, titirahin natin ito mga lods. Ayan, oh, sapol na naman. Slow motion muna. Ayan, oh, wala, talagang kawala. Pwede na to pang ihaw mga lods. So, isang Titan trigger fish ang ating second fish of the day. At ito, muli na naman tayong bumaba. Nagbaka sakaling mayroon pang may dagdag. So, dito pa rin, hindi na tayo umalis. Umaligid-aligid lang tayo sa coral structure na to. Yung kasama natin, medyo malayo siya sa atin. Nag-explore siya sa area, pero ganun pa rin. Buhangin lang puro makikita doon sa banda na dinadayban niya. At ito, may nakita tayong isang malaking sea cucumber. Nakakain ba ito mga lods? Hindi ako familiar sa mga nilalang na to. Alam ko na marami ang bawal o may mga bawal na ganito na kunin. May mga hindi nagdag sa listahan na bawal kunin ng mga sea cucumber. So dati marami ang nangunguha dito, ngayon bihira na lang. At dahil napagod na tayo dahil sa kahanap natin sa spot kanina, so ito, tumabi na tayo. So selfie time na naman. Yan, oh. Para naman din yung malimutan ang mukha ko sa ilalim ng tubig. So yun nga mga lods, ito lang ang dalawang nahuli natin. Naibenta din natin ang sweet lips na to sa 250 per kilo. So medyo mahal dito sa amin ang isda kasi bihira na lang ang isda dito. Mga lods, oh, giant painted sweet lips. Siyempre napatay ka na may trigger fish. Mga lods, oh, nakadali na Diamond Trevally ang ating kaibigan, si Michael Gastardo mga lods. Yan, oh. Thank you, nice. Wow. Yan mga lods, tuloy namin, oh. Oh yeah.
Bilis, no? Lalaki. Thank you. Kanta po eh. At ito, uwi na kami. So, gamit natin dito ang isang single motorcycle sa kaibigan natin. Hiniram lang natin ito kasi yung dating gamit ko ay binigay ko sa aking kapatid doon sa Bayugan. So, nandun na yun. Binagamit na nila. So, ito, nanghiram na lang tayo. Ito yung huli ni Bro Michael at tinulagan namin, oh. While watching mga lods sa ating video. Ayan, oh. Dami isda, oh. Naka-HD na tayo mga lods. Yung bahay ni... Pero pastig lang, naghahanap isda. Wala ko natira ha. Mga lods, may pang RH na tayo. Oh. Mauna dyan eh mga lods, final na ni. Itong gimubaan ng guma. Okay, so pwede na. Salamat kayo sa mga sponsors. 140 cm Roballen barrel with MBD roller head. Ayan. DIY stainless pulley courtesy of Bro Ernst Tabius Tabor. FMM Shop 182 cm double bar. At para matest yung pana natin, dito tayo. Sasakay tayo ng speedboat ni Barangay Captain ng Barangay Luna ng Laldosa kasama si Bro Engineer Edrone Ensumo. At dito tayo sa bahura ng Basol Island. So, last spot na pinuntahan natin ito mga lods. Una pumunta kami doon sa may Hinatuan Island pero malakas ang alon. Wala kami nahuli doon. At saka ito. Pumunta din tayo sa Sobilom Island. Kaya lang ganun pa rin. Wala eh. Matumal ang isda. At ito na mapa tayo dito para mag-set up ng ambush. May mga isda naman sa paligid kaya lang maliliit. May mga mulmol din tayo nakikita dito. So yun sana ang balak natin. So maghanap tayo ng mga medyo malalaki sa grupo. Ayun o, nagkumpulan. At ito medyo may napili na tayo. Kaya lang nagbago ang isip natin. So, di na mulmol. Ito na lang isang surgeon fish na balit. Ayun, sa pool mo lot. So, slow motion. Ayan. No? Medyo nanibago pa tayo sa ating gamit na inverted roller gun. Nasanay tayo sa sling na may malakas na recoil. Ayan mga lods. Testing ulit natin itong ating setup. Palitan natin ang shop na 7.5 mm. Medyo mabigat yung height eh. Kung kukulamin pa talaga sa lakas, talaga natin ang kitchen na 18 mm. So ito na yung bagong setup natin, 7.5 mm Salvermar shop na gamit natin dito. So, try natin kung bibilis na takbo ng shop natin. So ito, test fire muna natin. Wala tayong tinitira dito. Kinalabit lang. Ayan, oh, okay na. Medyo mabilis na talaga. Kaya, let's go! Ito, binalikan natin ang ating old spot dito sa Barangay Ipil, Surigao City. Ang mga locals dito ay tinawag itong 7 dahil 7 di pa lang to. Ang lalim. At dito ako nag-set up ng ambush sa aking first drop. Dala ng warm up na rin. May mga parrot fishes tayo nakita. Kaya lang medyo maliliit pa. So wala tayong tinira dyan. Wala lang, practice lang. Tutok-tutok kung sakali.
dito nag-drop ako at may nakita kong mga batfish sa baba. Mga giant Toblerones. Yan o. Dami nila mga lods. Kaya dahan-dahan tayong nag-free fall. At medyo hindi naman sila nabulabog hanggang sa makalapit tayo at nakapili tayo ng isa dito. At ito na ang tinutukan natin para tirahin. Ayun, sapol mga lods. Magandang patama natin dyan. So, mahina talagang recoil pag inverted. So ito na ang first fish of the day natin, isang batfish. Local name talaga namin dito, Dapugan. Kaya lang pinangalanan ko itong GT or Giant Toblerone. At tinatanggap naman ng madla. At matapos natin may secure ang isda at nakapag-relax, bumaba tayo ulit at muli natin nakita ang grupo na naman ng mga batfish. At this time, napakarami nila mga lods. Kaya ito, pumili na naman tayo ng titirahin. At dito may napili na tayo. Kaya, ayun, diyari na naman. Talagang smooth ang dating pagkalabit natin sa ating inverted. So, ayan o. Nakayari na naman tayo ng another batfish. Ito yung ating second fish of the day, another batfish. At dito mabanti ako sa isang spot. Ito ay tinatawag na naming 12, nasa 12 di pa. So as usual, dahan-dahan pa rin tayo sa ating pag-free fall at may nakita na tayong mga maliliit na isda sa baba. Sana may malaki dito na natira natin. At dito nag-set up tayo ng ambush. Mambay lang tayo dito sa may mga buhangin na area. So maliit lang ang bahura ito, ayan lang. Pero marami na rin akong nadali dito. At dahil wala tayong nakitang malaki sa ilang segundong paghihintay, ito, pinili na lang natin itong isang surgeon fish. Try natin ang accuracy ng ating inverted. Ayun, sapol kahit malayo. So ito na ating last fish of the day, isang surgeon fish na maliit. At dito shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan from Carino, Cayadong. So shoutout sa Cayadong family dyan sa Naik, Cavite. Ingat po kayong lahat dyan. At isa rin malakas ang shoutout kay Chris Aduana. Stay safe lagi bro. Salamat sa suporta. At sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel,
at nanood ng ating mga videos. Shout out sa lahat sa inyo. At lalo na dito sa Surigao City area. Salamat ka na daw. So yun lang, nakatatlong piraso lang tayo sa dive na to. 2 catfish at isang surgeon fish. Next day, ito, pumunta tayo sa isa na namang spot dun sa may Punta Bilar area. At dito tayo bumaba sa may memorial building ng Battle of Surigao Strait. May hagdanan kasi dito papunta doon sa baba. Ito, napakagandang area na. So kada October 25 ay celebration dito, may mga bisita tayo wala sa US military at saka Japanese representatives na. So in celebration sa Battle of Surigao Strait. At ito, bumaba na tayo papunta doon sa spot natin. Old spot yan doon sa baba. At bago bumaba, tinignan muna natin ang timeline ng Battle of Surigao Strait. Ito, naka-frame yung mga nakasulat dito. So, yan po ang timeline. Sugat lang to siya nga timeline mga lods. At ito, bumaba na tayo. At naayos na pala itong pader dito sa may bandang kanan. Nasira kasi ito nung bagyong Odette. At yun, low tide pala. So, sana hindi maagos. So ito, warm up muna tayo. Medyo sinuwerte tayo dahil napakalinaw. Kahit na malabo doon sa may tabi. So, yan, nanibago tayo sa structure ng nilalim ng dagat. So, first time kasi natin ito na season pagkatapos ng bagyong Odette. Medyo malakas ang agos, kaya lang patangay tayo hanggang sa nakaabot tayo dito. At dito na tayo nag-set up ng ambush. At may nakita tayong isang magandang target doon sa unahan. At dito sinubukan natin gamitin ang fish caller ng Corsi Spearbuster. So shout out kay bro Abraham Ben Carl Yulde. Maraming salamat bro. At nakuha naman natin ang atensyon ng ating target. Kaya ito, naghintay pa rin tayo na lalapit ito. So talagang lumalapit to. At ito, mukhang effective talaga. At hintay na lang tayo. Ayun, oh. Sapol. Walang kawala, mga lods. Magandang patama natin dyan. So, isang sweet lips ang nahuli natin. At mabuti lang nakahuli tayo nito. Nasa 1.5 kilo at naibita natin. Naubusan pa naman tayo ng gas pa uwi. Kaya yun, nakabili din. So yan, time na. At aakatin naman natin ang mahabang hagdan ito pataas. Mga 169 steps mo siguro kami walad. So tayo layo. Ay, anak, meron po ha. Uy,
naman ka diha. Yung sa nimo pagsaka dire. Kabog na ito. Hala, hulog kayo ka diha. Sige. Sige. So that's all for now guys. Thank you so much for watching. God bless sa lahat. Hanggang sa muli. Goodbye for now.